Ngayon, so welcome to Dance of All Trades. So nandito tayo ngayon sa Laos. So puntahan natin itong bansa na tututulan. Dito naman ako sa Thailand. Pasyalan na natin yung katabing bansa niya. So tignan natin yung ganda ng Laos. Nag-research muna ako bago pumunta rito. So para handang-handa na. So kaya samahan nyo ako sa ating adventure dito sa Laos. Capital city niya ang Vientiane. So Laos ay nasakop ng mga French noong 19th century. Napakaganda na kasaysayan at tahimik na bansa ang Laos, which is komunistang bansa siya at ang religion niya dito ay Buddhism. Diba? So tara, pasyalan natin itong Laos. Nandito tayo ngayon sa Watay Airport. So tara, kakain tayo at mamamasyal dito. Mga kaibigan, dito tayo sa Watay Airport. Ito yung international airport ng Vientiane sa Laos. So, bumili na ako ng SIM card, unlimited 3 days, mura lang po. At saka, nag-book na rin ako ng Loka. Siya po yung apps na gagamitin nyo pag parang Grab nila dito. So, antayin natin siya dito. Pasakay na po ako ng Loka, yung parang Grab nila. So, mabilis lang ho. Tignan natin kung kasing traffic din po ng Bangkok, Thailand o ng Pilipinas itong Laos. So dito po ako ngayon, nakasakay na ako. Same lang din po ng Malibela sa Pilipinas. Sa Thailand kabila, Pilipinas sa kaliwa. So tignan natin kung baka kumuha na akong sakyan kasi same ng wheel eh. Baka nakakalito pag sa Thailand eh, nasa kaliwa. Baka pag nalasing ka, sa kabila ka mag-drive, di ba? So sige po, punta na po ako ng hotel. So ganda rito, walang traffic. Honestly, hanggang sa pag-uwi ko, hindi ako nakaramdam ng sobrang traffic dito sa Laos. Kababa na ako sa area, so puntahan natin yung hotel ko. Nana Vientiane Hotel. Ayan, so let's see. Mga kaibigan, dito na ako sa Nana Hostel. Ito yung gusto kong mga room, yung saktuhan lang yung laki. Di ba? So, yun pala, nagkamali ako ng booking. Buti pa yan na hotel ako, nabook ko. Nana Hostel din, pero ibang branch. Pero buti lang nagawa nila ng paraan, kundi abono ko. So, ito okay yung pwesto niya. Kung small family lang kayo, okay. Tapos, daming foreigners dito sa area. Dito nagpupuntahan talaga. So, mamaya, lalabas tayo. Ibutin natin ang Laos. 2 araw lang ako dito. Isa sa mga una natin pupuntahan dito, unang bagsak, nakain tayo sa isang kilalang restaurant dito. Pasok sa top 5. So, samahan nyo, kain tayo ng konting Lao cuisine bago tayo mag-gym. Hey, mga kaibigan, so kakain tayo ngayon ng mga 3 special dish nila dito. So, tikman natin ang masarap. Dito meron silang free water. Sa Bangkok, wala eh. Lahat binibili. So, ito yung mga pagkain ng Laos. Ito yung isa, yung sticky rice nila. Larb. At orlam. Yan, yung beef stew nila. So, yan yung mga pagkain na masyadong healthy. Wala kang mararamdaman na mga hinahalo nilang pampaalat at pampalasa. Natural yung lasa. Kaya dito mga taga-Laos is healthy, I think. Yan, yung larb, puro gulay yun. Di ba? Fiber. So, tikman natin yung mga pagkain nila. Actually, 500 pesos lang to sa Pinas. Pero, yung serving niya, para pang 6 na tao. Parang mas mura dito. So, tikman natin muna ito sticky rice nila. Yan. Masarap daw sticky rice ang gamit nila eh. Authenticity nila dito. Natin yung Lao larb. Yung larb nila dito. Meron dito sa Thailand pero
Tikman natin yung dito. Sa Thailand matamis-tamis. Dito maalat-alat. Pero kakaiba. Malasa siya. Hindi ko kalahin ganito karami serving dito. Parang low food eh. Parang mga healthy yung lasa ng pagkain eh. Lagyan natin ng kanin. Matabang habang na may konting alat na malinamnam yung lasa na lumalasa yung mga herbs. Marami. Gamit yung sticker rice nila. Hindi ko alam kung mauubos ko to. Masabi ko talaga dito, pagkain napakamura. Sabi ko, mas mura pa sa Thailand. Kung mura na sa Thailand, mas mura pa dito sa Laos. Pero yung pagkain, sakto lang sa akin. Hindi ako masyadong fanatic ng sobrang gulay kasi more on karne ako. Pero, pwede na. Halos tapat lang na pinuntahan ito na yung Joma Bakery. So, kilala siya, tikman natin ang kanilang Lao Coffee. Ngayon, try natin ngayon dito sa Joma Bakery yung Lao Coffee. Tikman natin yung kape nila. Masarap daw yung kape nila. Try natin. Hello. Tikman natin yung Lao Coffee. Nantok ako kanina sa aeroplano eh. Kaya kailangan natin ng pampagising. Sarap siya. Matapang. Mukhang matapang siya. Biga kanina naulan-ulan ngayon, medyo pinapawisan na ako. So dito tayo sa Chao Anuyong Park. Napakaluwag na park, di ba? Tapos dito pwedeng mag-jogging at lahat ng pwede mong gawin basta legal lang, pwede rito. Walking tayo. Siyempre pag mga patay na oras na, hahanapin natin after natin magkape is mag-workout. So, meron dito magandang gym na nakakita ko. Tanong natin. Ayun, so dito sa Honey Gym, 3 floor. Pero nasa 100 pesos lang yata yung per session dito. Wala siyang membership. Napakaganda, mga gamit kung titignan nyo. Diba? Hardcore. So tara, workout tayo. So kada pumupunta ako ng bansa, akala ko dito sa Laos walang gym, walang Anytime Fitness. So ang daming gym dito. Actually, ito yung sasabihin ng tao, meron pa akong pupuntahan sa susunod. Diba? So ang ganda ng mga gamit dito, Hammer Strength. So mura lang ang gym dito, pwede walk-in. Akala ko membership lang. The IPA is have a different taste. Yeah, take a look. And we have the gold too. What will you recommend? Personally, everybody prefer this. I try gold. Mine it's the IPA, but personally, Okay, I try IPA.
It's might be the smell is a little. It's So, tagay tayo ngayon ng beer ng Laos. So, ito yun. Beer Lao. So, tikman natin kung ano lasa nito. Kakaiba lasa. Para siyang may lasang berry aftertaste. Yun, makakadami tayo nito. Yun, so sumundot lang ako ng isang beer kasi mayroon akong katagpong Pilipino dito. At pupunta ako sa Mabuhay Restaurant, Filipino Food and Restaurant. So tara, punta tayo. Kain tayo ng pakbet dito sa Mabuhay Restaurant sa Laos. Vientiane, Laos. So, everywhere may Pilipino. Kaya makapaniwala. Akala ko walang Pilipino sa lugar na to. Dami pala. Nasa 1,000 rin mahigit. O kain tayo. Sarap ang luto rito. Pakbet, puro gulay talaga rito sa island eh. Sorry, sa Laos pala. Ayun, so mag-inuman kami ngayon, inumang Pilipinas dito sa Lao. So ayan, dito kami. Tagay-tagay. Ayun. Ayan, pulutan namin, pati roasted itik. Man natin. Ayan. Almost Peking duck yung lasa. Eto, nagiinom po kami. Kami, grupong Pilipino. Ito naman, puro mga Laos and Vietnamese. Yan. pwede sa babae, pwede sa lalaki. Oh, hello! Yo! Vietnam. Nung song! Ako dito yung isa sa mga big time na negosyante. Eto, kamusta naman dyan? Ayos lang. Ay, close na ang kitchen, Brad. Ayan, syempre, after ng inuman, pupunta tayo sa pagbabanlaw dito sa may Hard Rock Cafe sa Vientiane. So, lapit lang dito at may sasakyan itong kaibigan natin Pilipinong may-ari ng Mabuhay. So, tara, sundot tayo ng inom sa Hard Rock Cafe para medyo maganda-ganda ang view. Kagawa nito, sila lang. Diba? Na ang Hard Rock Cafe sarado na. Pero kami tuloy-tuloy pa rin ang inom. Ewan ko ba kung bakit nandun. Ano, kamusta? In life. What? Okay pa sa mabuti. Yeah. And So kinabukasan, paggising, mag-gym muna tayo bago tayo mag-gala dito sa JP Fitness. So yun, dito tayo ngayon. Nakita nyo naman ang ganda ng mga gym dito. So ngayon mag-workout tayo ng back workout. So samahan nyo ako. Ayan, so after ng gym, kailangan natin magala. So nandito tayo sa Black Stupa. Ito yung dam na sinasabi nilang pinoprotektahan ng Vientiane ng seven-headed serpent. Then after that, we go to Patoksay. Yan, sa pag-picture-picture dyan, di ba? Victory Monument. Ayan. Then, syempre, puntahan natin ng mga templo dito sa Thailand. So ito yung
isang pinuntahan nating templo, Wat Sisaket. Sarado nga lang yung presidential palace under construction, so hindi tayo nakapagpa-picture. Ayan. Ako naglalaro kayo ng Street Fighter, dito ako sa stage ni Sagat. Ayan, no? Huwag, oh. After ng pasyalan, punta tayo sa mga market dito. Tikman natin yung mga iba pang Lao cuisine. Diba? Dito sa mga street foods dito makikita natin. Alam naman natin sa ibang bansa mga street foods, di ba? Kakaiba. So, sa street food ng Pilipinas, sawa na tayo. So, testing natin dito sa ibang bansa. Kumain ng street foods. Maglakad-lakad sa palengke nila dito. So, ayan. So, titikman natin yung isang pagkain nila, Lao sausage nila. So, dito lang ho. May kausap ako kanina, hindi kayo magkaintindihan. So, ngayon, tikman natin dito. Ito na po yung sausage. Tikman natin yung Lao sausage. Sarap. Parang longganisa natin pero parang may kakaiba lasa. Parang yung baboy niya medyo naburo ng konti. Sarap. Ayun. Mahilig pa naman ako sa longganisa. Try nyo. Ayun. Yeah. 40,000. Yeah. Grill. Gayang chicken, try natin. Special nila. Tikman natin gayang chicken. Ayan. Ayun, so binili ko siya dito. Tikman natin naman yung mokpa. Buksan natin. Mokpa. Ano kaya lasa nito? Isda to. Gusto ko kaya ito. Mokpa. Sarap ba? Yan yung taba-taba oh. Malalaking isda, parang salmon na kanduli. Ayan. Natin. Wow, noodles. Dito tayo sa Mekong Riverside. Kung makikita nyo, ang daming kainan dito, parang baywalk. Pero ito, Mekong River yun nandito. The largest river sa Indochina. Nasakop ng Mekong River yung Cambodia, Myanmar, China, Thailand, and Laos. Yun, nasakop yung malaking ilog na yun. So, inom tayo ngayon.
This is Naga Beach. So let's eat on Naga boat. So I tried the papaya salad ng Laos. Mas malasa yung papaya salad ng Thailand. Pero plain flavor siya, hindi siya yung overt flavor. Diba? Tilapia. Mga plapla. Pasaw natin. Crispy. Sarap. Mekong River. May kami ngayon dito sa mga new friend. Yeah, Lao. Saya yung Tagalog. Mula dito sa Laos, dating parang dito. Ang sarap gumimik dito, parang may bawat sulok may bar. Kaya daming foreigner ang nagbabakasyon dito sa Laos. Diba? Sarap, daming foreigners. Ito pinuntahan ko kasama ko yung Lao na friend ko. So, puro local lang nandito. Ayan. May sa Moonlight Bar again with my Lao friend. Eclipse. Tignan natin yung cocktail nila rito, amoy lime. Sarap. Cocktail. Ay. Ang sarap. Ang apat. Cocktail. Ang sarap na naman. Kaya mga kaibigan, babalik na ako ng Thailand. So, masasabi ko, bitin yung 2 nights ko dito sa Laos. Pero I will give you tip sa mga pupunta rito. Actually, kung family, mahabol mo lang malibot tong lugar. Pero syempre, kung galing ang Thailand medyo malayo, sa isang araw kaya mo libutin lahat ng magandang tanawin sa Vientiane City, sa capital ng Laos. Pero kung gusto mo talaga, pupuntahan mo pa ibang lugar like Luang Prabang, 2 hours papunta dito. Siguro mga 3 to 5 days is enough. Diba? Pero ang ganda dito. Payapa, tahimik, mababait yung tao. Maraming bars. Mag-enjoy ka lalo pag grupo. Ano kayo, hindi family kasama mo. Kasi mag-iinom kayo. Tayo magandang bars dito. And I advise, puntahan nyo to. Ganda rito. And marami rin mga Filipino dito. Meron dito restaurant yung Mabuhay.
Diba? Magagandang bars like Moonlight, tapos yung Mekong Riverside, para siyang baywalk, daming kainan, mga seafoods. At yung mga foods naman nila dito, actually pang vegetarian. Pinaka nagustuhan ko dito yung sausage nila, para longganisang kalumpit. Hindi nga na siya garlic, pero kakaiba yung lasa. Pwede siyang iihaw, hindi nga lang siya matamis, pero gustong gusto ko yung lasa. Ayun, so lahat natikman natin yung mga national traditional dish nila dito. Hindi lang tayo nakapasok doon sa isang kilalang restaurant, pero napunta naman natin yung isa na kilalang restaurant dito. So airport dito napakalapit lang. Ito papunta na ako, siguro mga 5 to 10 minutes. Diba, ganun lang kalapit. Napaka accessible na lugar dito. Motor lang, sasakyan, ang bilis. Yung loka, kakalimutan. Pops. Ayun, so Piten, siguro babalik tayo dito. We try the other places like Luang Prabang and other cities na maganda. Ayun. So yun, sa maliit na panahon, nag-enjoy naman tayo dito sa Laos. 2 days lang ako. So please like and subscribe my channel. So ayan po ang buhay ng Realtor. So pumunta po ako sa ibang bansa, may pagala-gala, travel, pero may kasamang trabaho po yan. Siyempre upang magbigay tulong tayo sa mga kababayan natin sa abroad na matutunan mag-invest sa real estate. Thank you!